Magandang umaga sa inyong lahat at gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang nabasa ko sa Facebook tungkol sa utang at mayroong nag-post doon sa Facebook at ang sabi niya, yung mga taong hindi marunong magbayad ng utang ay makarma, gabaan. So I can imagine galit na galit yung isang babae dahil hindi siya binayaran ng utang kaya pinopost niya sa Facebook. Ang ibahagi ko sa inyo mga kapatid ay totoo ba ito? Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong hindi nagbayad ng utang? At yun po ang ating sasagutin at maganda na malaman natin kung ano sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong hindi nagbayad ng utang. Pero unang-una, tanungin muna natin kung bakit tayo nagkakautang. So, marami pong dahilan kung bakit tayo nagkakautang. Maaring ikaw ay nagpagawa ng bahay, bumili ng car, bumili ng lupa, kaya ka nagkakautang. Hindi po masama yun. Or may emergency, nagkasakit ang iyong mga mahal sa buhay, kailangan mo ng pera. Yung iba naman ay hindi maganda kung bakit nagkakautang dahil sa bisyo. So, maaring sa sugal, sa sabong, sa alcohol, sa alak, sa drugs, o yung asawa mo ay mahilig sa bag o mahilig sa mga gumamit ng credit card, sobra yung expenses, feeling mayaman, or yung iba naman ay kawawa, yung iba na loko. Marami pong dahilan mga kapatid kung bakit ang tao ay nagkakautang. At aminin ko po sa inyo ay ako man ay sa kasalukuyan ay may malaking utang dahil sa may ginawa kong project sa bangko. So malaki ang utang ko at noon ay nung hindi pa ako Kristiyano ay nangutang din ako ng 5-6. So sagutin po natin yan mga kapatid. Gusto kong ibahagi sa inyo yung Romans chapter 13 verse 8. Gusto kong i-share sa inyo itong Romans chapter 13 verse 8. So, ang sinasabi po sa Romans chapter 13 verse 8, be under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. Whoever does this has obeyed the law. At marami pong mga Kristiyano, marami pong mga pastor na sinasabi nila na ang Romans chapter 13 verse 8 ay ang kanilang interpretasyon dito ay ang panghihiram daw ng pera ay kasalanan based sa Romans chapter 13 verse 8. Kasi ang sabi doon, be under obligation to no one. The only obligation you have is to love one another. Whoever does this has obeyed the law. So, kasalanan daw dahil yun daw ang nasusulat sa Romans chapter 13 verse 8. Pero hindi ko po nakikita doon, I did not see it that way. Ang interpretasyon ko po dito sa Romans chapter 13 verse 8 is that ito ay it talks about love. So, meron kang obligasyon na mahalin yung iba. At pag ikaw ay may obligasyon, sinasabi ng Bible na pag ikaw ay may obligasyon na mahalin ng iba, ikaw talaga ay may utang. Para bang may utang ka sa ibang tao dahil obligasyon mo na mahalin sila. At mahirap mahalin mga kapatid yung mga tao na hindi dapat mahalin.
Pero yun ang utos ng Diyos. Kaya kahit yung mga mahal mo sa buhay, minsan nagkakamali, at kaya palagi kang may utang tungkol sa love. Dahil there is always a room to grow in love. Kaya, kaya yun ang interpretation ko sa Romans chapter 13 verse 8, na hindi ito ay nagpapatungkol sa utang na hindi binabayaran, but it is about love others. Mahalin yung iba. Kaya may utang sa pagmamahal mo sa iba. Palagi kang may utang sa kanila. So, yun po ang interpretasyon ko po dyan. Yung usury ba ay kasalanan? Usury. Yung usury, mga kapatid, ay 5-6. Yung papa 5-6 ba ay kasalanan? Yes. Ito po ay kasalanan. Yung pagpapahiram, nagpapatubo ka ng sobra-sobra. Ano ba yung usury? Is USURY. Ano ba yun? May batas din sa Pilipinas, mga kapatid. Usury is the practice of making unethical or immoral monetary loans that unfairly enrich the lender. The term may be used in a moral sense, condemning taking advantage to others' misfortunes, or in a legal sense, where an interest rate charged in excess of the maximum rate that is allowed by the law. So, mayroong batas. Ang bawat bansa ay mayroong batas na naglilimit na ito lang ang dapat interest. Pag yung nagpapahiram ay charge more than what is allowed by the law, that is a sin. Sa Romans chapter 13, babalik tayo sa Romans chapter 13 verse 1. Basahin ko po sa inyo, mga kapatid, Romans chapter 13 verse 1. Everyone must obey state authorities because no authorities exist without God's permission, and the existing authorities had been put there by God. So, pag ikaw ay hindi sumunod sa batas ng isang bansa, ikaw ay nakakasala dahil yun ang utos ng Diyos. We have to obey the authorities. Yun ang sabi sa Romans chapter 13 verse 1. Kaya yung papa 5-6 ay kasalanan po yan, mga kapatid. The Philippines has the usury law that says the imposition of usurious interest rates such as 5-6 lending is illegal under Republic Act 2655. So meron tayong batas dyan, mga kapatid, Republic Act 2655. So yung sobrang natawag si Mrs. Mamaya. Pag-charge ng interest ay kasalanan. So, okay. What does the Bible teach about borrowing money? Ibahagi ko sa inyo ito, mga kapatid, saglit lang. Ano bang tinuturo ng Biblia about borrowing money? Hang on, just a moment, please. Okay. So, number 1, tatlo po ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 22 verse 7, it says, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. So tatlo po, mga kapatid, ang aking ibabahagi sa inyo. What does the Bible teach about borrowing money? Number 1, borrower becomes a lender's slave. Magiging slave ka doon sa hinihiraman mo. So alam naman natin, mga kapatid, no? Yan ang nasasabi sa Proverbs chapter 22 verse 7. Alam naman natin, mga kapatid, ang Pilipinas ay may malaking utang sa China.
So kung ano ang sasabihin ng China, wala kang gagawin kung hindi yes ka ng yes. Magiging slave ka. Amen? So, pag ikaw naman ay isang magsasaka, halimbawa, meron kang niyugan o meron kang maisan, nag-advance ka ng pera. So, kailangan yung product mo, yung niyog, kupra, doon mo ibinta doon sa kinukunan mo ng pera. Magiging slave ka. Wala kang karapatan na ibinta sa iba. So, yun yung una. The borrower become lender's slave. Number 2, help someone who are in need. Tinuturo ng Biblia, mga kapatid, na pag ikaw ay may kakayahan na tumulong, dapat ikaw ay tumulong. Help someone in need. Matthew chapter 5, verse 42, give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Bigyan mo. Sabi niya, bigyan mo yung mga humihingi sa iyo at wag mo naman silang hindian yung gustong manghiram sa iyo. Sabi sa Matthew chapter 5. Actually, ito yung katuruan ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 42. Katuruan po ito ni Jesus, mga kapatid. Sermon on the Mount. Kasama ito sa Sermon on the Mount. So, tumulong ka. Kung ikaw ay may kakayahan, tumulong ka. Magpapahiram ka. Kung ikaw naman ay walang kakayahan, huwag kang makonsensya, mga kapatid. So, alam naman natin na sa Pilipinas, marami ating mga kamag-anak na nahihirapan. Kung wala ka namang kakayahan, ay sabihin mong totoo na I cannot help this time dahil talaga ako ay nahihirapan. Kailangan ko rin. So, ang pinakamalaga doon, ng kapatid, ay bilang isang Kristiyano ay do not feel guilty. Yung guilt. Kasi hindi mo naman talaga kayang tumulong. Sa Luke chapter 6, verse 34 to 36, and if you lend only to those from whom you have hoped to get it back, why should you receive blessings? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. No, love your enemies and do good to them. Lend and expect nothing back. Will then have a great reward, and you will be a children of the Most High God, for He is good to the ungrateful and the wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Mga kapatid, inuutos po dito na kung ang tutulungan mo lang ay yung mga kayang magbayad, yung mahalin mo lang ay kaya ding magmahal sa iyo, why God rewards you for doing that. Kahit naman yung magkasalanan ay gusto ring tumulong sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga makasalanan din. Kaya inuutos ng Panginoon dito na be merciful. Maawa ka. Nakita ko nga si Cuadro Alas doon sa YouTube. Pinapanood ko yung si Cuadro Alas ay namimigay siya ng bigas. Si Manny Pacquiao din ay namimigay ng bahay, namimigay ng pera doon sa mga nangailangan. Napakaganda ng kanilang kalooban, mga kapatid. At napakaganda na ginagawa mo yung para makatulong sa iba. Napakagandang hangarin yun sa isang tao. Kaya salute ako sa kanila. Cuadro Alas. Si Casimiro. Sa Deuteronomy chapter 28, sinasabi doon, mga kapatid, that Deuteronomy 28 chapter 43 verse
43 to 44. The foreigner who reside among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. They will lend to you, but you will not lend to them. They will be the head, but you will be the tail. So sinasabi dito ng Panginoon sa mga Israelites na obedience brings blessings. Disobedience to God, ikaw ay masusumpa. So ito po ay masakit mga kapatid dahil pag ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, meron po itong consequences. So dito sa mga Israelites, sinasabi ng Diyos na yung mga foreigner, yung mga tao na hindi mo naman kilala, taga ibang lugar, they will become higher and higher, at ikaw naman ay lower and lower, pababa ng pababa. Sila magpapahiram sa iyo, ngunit ikaw ay hindi makapangpapahiram sa kanila. Sila ay head, ikaw ay sa buntot. So parang sunod-sunuran ka sa mga kapatid. So yun ang mangyayari pagka mag-disobey ka sa Panginoon. Kaya meron tayong base diyan. Ang mga taong mangutang ay kaya sila nangutang at hindi makabayad dahil nasumpa nga mga kapatid. So wala akong nakikita na anak ng Diyos na nangutang na hindi makabayad. Wala po akong nakikita sa edad ko na to mga kapatid, dahil ang naniniwala ako na Diyos will always provide sa kanyang mga anak. At ikaw naman, halimbawa ikaw ama, pababayaan mo ba yung mga anak mo na nabaon sa utang, hindi makabayad, nakakaya? So that is our God. Napakayaman ng ating Panginoon at hindi niya hayaan na tayo ay mangutang at hindi tayo makabayad. Ako po may malaki ang utang, pero sa awa ng Diyos ay kaya ko namang bayaran. God provides. Gusto kong ibahagi itong isa naman sa inyo ay yung sa Deuteronomy, sa panghuli mga kapatid. At ito na yung last. Number 3, borrowed money should be paid back. Dapat kailangang bayaran yung kung nanghiram ka, dapat mong bayaran. Psalms 37 verse 21. The wicked borrowed and never pay back, but good people are generous with their gifts. Sinasabi po dito mga kapatid, the Bible does not say, the Bible does not say that the person who borrowed money is wicked. Rather, it says the wicked borrowed but they never pay back. So, okay lang manghiram. Sabi ito, okay lang manghiram, pero yung mga makasalanan, nanghiram nga sila, hindi naman marunong magbayad. Kaya dito po mga kapatid, nasasagot na dito yung ating tanong na pag ikaw ay nangutang at hindi mo na binayaran, yun po ay kasalanan. Pag ikaw naman ay nag-charge ng malaki, 5-6, kasalanan din po yun. So sana may natutunan kayo mga kapatid tungkol sa utang. Purihin ang Panginoon at God bless you all. Bye-bye.